Ang FIBA World Cup champion Germany. Andun sa team na yon si Dennis Schroeder, Wagner Bros at si Daniel Theis. Sa Raptors, ang third best player nila si Dennis Schroeder. Merong 15 points at almost 7 assists per game. Sa Orlando Magic naman, ang first or second best player nila si Franz Wagner. 20 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Ang ika-4 na best player si Mo Wagner. Nasa almost 13 points at 4 rebounds per game. Si Daniel Theis nasa Clippers ngayon. Hindi mo naman siya masasabing best player. Nandun siya sa role player. Nasa 7 points at almost 5 rebounds per game sa loob ng 17 minutes. Ang record ngayon ng Clippers as of December 8, 10-10. At least 1.5 games behind sila sa number 6 dito sa West. 3-7 ang record ng Clippers bago dumating si Daniel Theis sa kanila. 6 na sunod na talo pa noon ang Clippers. Tapos, nung dumating siya dito, sinundan naman nyo ng 7-3 record. Ganun ka-effective ang Germany effect. Critical addition kasi doon itong si Daniel Theis dahil nga sa second unit ng Clippers. Unti-unti kasi nawawala sa kanila yung dati nilang offensive line sa off the bench. Unti-unti ding umaakyat ang LA version 2 sa depensa. Number 5 na sila ngayon pagdating sa points allowed sa buong NBA. Number 6 din sila sa defensive rating. Yung dalawang common stats doon, points galing sa turnover, sila yung may pinakamataas or baliktad ata. Nalilimatahan nila yung mga teams na makascore kapag nawalan sila ng bola. Pang-10 din sila kapag sa points in the paint na binibigay sa kalaban. Based naman kay Kawhi, ang focus kasi ngayon ng mga players sa NBA, offense. Pero yung Clippers kasi mostly pinopokus talaga nila sa defense. Kahit pa yung sinabi dati ni PJ Tucker na wala na masyadong basketball para sa team ng Clippers. So hindi ko lang kasi makita doon kung ano talaga ang context ng sinabi niya. Pero mostly dahil yun sa nag-i-struggle ang Clippers. Yung defense naman nila dati, dun talaga kilala sina PG at Kawhi. Halos bumabalik na rin naman. Ang number 1 scorer ng Clippers si Paul George. 23 points, susunod si Kawhi na meron 21 points. Ito ang pinakamababa ni Kawhi since 2016. Hindi ko sinama yung 2018 dahil 9 games pa lang siya doon. Ang pangatlo, si James Harden, 16 points per game. Si Kawhi marami na ring injuries na nakuha since dumating siya ng Clippers. At tatamaan din talaga yung karir niya doon dahil 2 major injury sa tuhod ang pinagdaanan niya. At dumadaan nga din siya sa load management. Ito rin ang unang beses ni Kawhi since 2017 at ika-4 na season sa kanyang buong karir na nakapaglaro siya ng 20 straight games. Ang sinabi dati ni Kawhi nung media day na pinapainan siya ng tanong ng media about dun sa load management ay wala namang ginagawa ang NBA para tulungan siyang makalaro ng maraming games. So hindi naman siya yung player na nauupo dahil gusto lang niya at naglo-load management. Meron talaga siyang injury. Since dumating siya sa Clippers, mostly kasi kapag back-to-back game, hindi siya naglalaro. O yung tinatawag ng iba, load management. Lalo na ngayon, mas kailangan niya yon dahil 2 major injuries ang nakuha niya. Actually, may tama rin naman dun si Kawhi dahil laging tagilid sa schedule ng Clippers. Ang isang factor kasi dun, kahati kasi nila ang LA sa home court. So naipaliwanag ko na to dati, lalo na nung nakarang playoffs na parehong Lakers at Clippers yung pumasok sa postseason. Tagilid kasi sa oras doon ng Clippers. Kahit pa 2 to 3 hours lang yon, malaking bagay sa mga players dahil nagkakaroon pa sila ng injury nun. So puwera usog times 2. Ayaw ko lang mabati si Kawhi. Sa loob ng 8 araw, 3 games pa lang ang Clippers ngayon. Sa month ng December, PH time, meron silang 14 games. Sa loob na natitirang 22 days, meron silang 11 games pa. Meron doon back-to-back, merong road games, merong 1 araw lang ang pahinga sa schedule na yun ng Clippers. Si Kawhi ang isa sa mga player din sa NBA ngayon na kumukuha ng mahihirap na tira. Dahil sabi nga niya dati, mahirap sa kanya kung hindi siya magpapahinga dahil meron siyang injury tapos sa game kailangan niyang dumepensa at umopensa rin. Siya rin yung nagbabantay sa best player ng kalaban. Hindi pa kasama dyan yung tira niyang pahirapan talaga. Base kasi sa stats na binigay, kung alin pa yung pinakamahirap na tira, yun ang naipapasok ni Kawhi at mataas ang average niya dun. Ito rin kasi yung unang beses sa Clippers na may pinakamahabang streak sa 20 games na magkasama si Kawhi at si PG. 10-10 ang record nila. Sa pagdating na Daniel Theis, saktong nabaliktad niya kasi yun. 3-7 sila nung wala pa siya at 7-3 record naman nung dumating siya. Dahil kapag magkasama si PG at si Kawhi, mataas ang winning rate ng Clippers. 67% yun, total ng 93 out of 45 games.
So hindi ko lang sigurado kung nasa prime pa ba ngayon matatawag si Kawhi o nasa post-prime na. Pero first time kasi sa Clippers na naglaro sila sa first 20 games ng magkasama nitong si Paul George. At going first 21 games pa yon.